matapos ang 72 oras. Sunog sa Evergotesco Grand Central Mall sa Caloocan City. Hindi pa rin naidedeklarang fire out. Reklamo ng pagnanakaw. Iimbestigahan ng Caloocan City Police. Mga residenteng malapit sa mall, lumikas na muna sa pangambang madamay sila. Sa gitna ng pangangalambag kontra sa sunod-sunod na oil price hike, presyo ng gasolina, diesel at kerosene tataas na naman. Boycott laban sa big three oil companies, ipinanawagan na ng grupong akto. Island separator na inilalagay sa Commonwealth Avenue, takaw aksidente raw. Sanggol na natagpuang nakasilid sa grocery bag at nakasabit sa puno. Stable na ang kondisyon pero masusing tinututukan kontra impeksyon. 2 linggo bago ang Semana Santa, paghahanda sa sinakulo at penitensya sa Barangay Dolores sa Taytay Rizal, tampok sa Barangay Saksi. At sa Showbiz Saksi, ex-husband ni Katy Perry na si Russell Brand naharap sa reklamo matapos umanong itapon sa bintana ang cellphone ng paparazzi na kanyang inagaw. Saksi. Tatlong araw na nakararaan pero hindi pa rin tuluyang naapula ang sunog sa Evergotesco Grand Central Mall sa Caloocan. At dahil walang pinapapasok sa mall hanggang wala pang deklarasyon ng fire out, labis ang pag-aalala ng mga tenant. At live mula sa Caloocan City, saksi si Ivan Mayrina. Ivan? Igan, Vicky, 72 oras o 3 araw na mula ng unang sumiklab ang sunog sa Evergotesco Grand Central Mall sa Caloocan pero hindi pa rin may deklarang fire out na mga bumbero. Hanggang ngayong gabi kasi ay may nagniningas pang mga bahagi sa loob ng mall. Hanggang kaninang alas 8 ng gabi ay patuloy ang pagbuga ng tubig ng mga bumbero sa bookstore na ito. Dahil papel ang karamihan sa nakaimbak, baka raw muli itong magliyab at pagmula na naman ang sunog. Ayon sa mga bumbero, bagamat maliliit at paunti-unti na lang ay mayat-maya ay may sumisiklab pa rin na apoy sa mall. Pangunahing binabantayan ng 4th floor na imbakan daw ng mga tela at maaaring sumiklab pa kapag napabayaan. Sa bawat araw na lumilipas na hindi napapasok ng mga tenant ang loob ng mall, lalo namang tumitindi ang kanilang pag-aalala sa kinahinatnan ng kanilang mga tindahan o pinagtatrabahuhan. Kanina ilang tenant o may pwesto sa mall ang nakapuslit papasok sa mall, pero nanlumo sila sa kanilang nakita. Katulad nung bolt ko, fireproof siya, pero tinangka siyang pagnakawan kasi pinalakol yung pinaka-lock niya. Nasunugan na kami, tapos pinagtangkaan pa kaming nakawan. Kasabay ng 24 oras sa pag-apula ng apoy, ang 24 oras ding pagbabantay ng pulisya. Hindi pa raw nila maimbestigahan sa ngayon ang reklamo ng pagnanakaw hanggat hindi tuluyang naapula ang sunog. All of those are allegations lang naman, hindi pa naman proven. Wala naman tayong reported na talagang may nangyaring ganun. On our side, magpapakandak tayo ng investigation. Pero siyempre, mauna muna ang investigation ng mall. Ang Bureau of Fire Protection naninindigang walang papapasukin sa mall hanggat hindi na idedeklarang fire out ang sunog at ligtas ang pasukin ang nasunog na mall. Igan, Vicky, hanggang ngayon nga ay hindi naman makapagbigay ng estimate o pagtaya ang pamunuan ng Bureau of Fire Protection kung ilang oras o ilang araw pang kakailanganin bago tuluyang maapula ang sunog dito sa mall. At live mula sa Caloocan, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Napilitan ang lumikas sa mga residenteng malapit sa Evergotesco Grand Central Mall dahil sa pangambang madamay sila. Patuloy pa rin namang inaalam ng mga bumbero kung ano ang pinagbulan ng apoy. Saksi si Tricia Zafra. Magkahalong inip at galit ang naramdaman ng mga may pwesto sa Evergotesco Grand Central Mall sa 3 araw ng sunog. Ayaw kami papasukin talaga, ayaw ipalabas yung item namin eh. Sabi pa, buo pa po, ayaw pa po kami papasukin eh. Ewan ko po anong problema nila. Tapos kami rito, hindi kami pinapasok, yung iba pinapapasok. Pero di lang sila ang kabado. Sa likod ng mall, inabutan kong nag-aal sa balutan ang mga residente. Balisa sila na kapag di patuluyang naapula ang apoy, pati sila madadamay. Kung hindi pa lalaki na ganyan, walang magdadatingan na ganito pa isa-isa, walang tubig. Saan sila kumukuha? Doon pa lang ang sunog. Nag-aimpake na kami. Anytime
alam na kung anong mangyari. Hindi kami natutulog. Diyan lang kami sa labas. Nagbantay kami diyan na kung paano mangyari. Pasado alas 11 ng umaga, muling kumapalat ng itim ang usok na lumalabas sa gusali habang nagsasagawa ng clearing operation sa mga bumbero. Inabot na raw kasi ng apoy ang imbakan ng thinner at pintura. At habang ini-interview ng news teams ang hepe ng Caloocan Fire, Ano yan, sir? Pintura, no? Oh, sir, yung chemical doon. Chemical namin na nakita ron. Mabuti nabawasan namin yan eh. Nasa isang room yan. dito na inabisuhan ng mga bumbero ang mga residente na lumikas at huwag munang babalik hanggat di ganap ng fire out. Pero ang gusali ng mall, di na raw pwedeng balikan at muling buksan. Collapse na po yung building doon sa harapan eh, sa pinakaano. Saka lubog ho siya sa tubig. Flooded na siya. Ang basement kung nasaan ang supermarket at ang 5th floor kung nasaan ang storage area ang inatupag maghapon ng Caloocan Fire dahil dito raw pinakamahirap patayin ng apoy. Hanggang ngayon ay di pa rin daw matupay ang pinagmulan ng sunog na nagsimula sa isang tindahan ng sapatos sa 1st floor na naitawag sa Marulas Fire Volunteers alas 10 ng gabi Biyernes. Pero dahil sa kapal ng usok at kakulangan sa gamit, alas 11 ng gabi na nitong Biyernes napasok ang mall. Alauna ng madaling araw ng Sabado nang itaas sa Task Force Bravo ang apoy. Pero hanggang Linggo ay di pa rin ito naapula, bagamat under control na. Dahil tuloy ang apoy, di pa matansya sa ngayon kung magkano ang halaga ng pinsala. Trisha Zafra ang inyong saksi. Samantala, sa gitna ng kaliwat kanang protesta kontra sa sunod-sunod na oil price hike, tataas pa rin ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene simula mamayang hating gabi. Kaya naman ang grupong ACTO na nawagan na ng boycott laban sa Big Three oil companies. Saksi si Bernadette Reyes. Sa pagsugod ng mga ralistang ito sa tanggapan ng Department of Energy, kinalampag at pinagsisipa nila ang GIF bilang protesta sa sunod-sunod na taas presyo sa langis na ang pinakabagong round ipapatupad simula ngayong ating gabi. Pagkatapos, nagnoy-noying pa. Simbolo ng kawalan ng aksyon daw ng gobyerno para pigilan ang pagmahal ng mga produktong petrolyo. Wala tayong magawa kundi sumunod kung ano man yung presyo. Otherwise, sinong bibili para ibibenta dito kung hindi nila marireflect? Ang grupong ACTO naman sa opisina ng Shell ng Alampag. Panawagan nila i-boycott ang mga produkto ng kumpanya, gayon din ng malaking oil companies na Petron at Chevron. Pag yan po ay binoycott namin, yung 85% na yon ay lalabas, ay malaki na nakaganti na rin po kami sa sa kanilang pagkaganit. Sa gitna ng pagkilos, hinarap ng tagapagsalita ng Shell ang pinuno ng ACTO. Kaya kami pumayag po ng na... Bukas daw ang Shell na makipag-usap sa mga transport group kung paano sila makakatulong na maibsan ang epekto ng sunod-sunod na oil price hike. Meron pong discount sa nangyayari sa mga estasyon, no? Yung depende sa anong estasyon, meron na mga jeepney lanes, and in fact, yung discounts have been extended po. Wala pa namang pahayag ang Petron at Chevron sa panawagang boycott. Sa mga susunod na araw, maglalabas na ng desisyon ng LTFRB kaugnay ng hiling ng mga transport group na itaas ang minimum fare sa 850. Kung hindi raw ito may pagkakaloob, mapipilitan raw silang mag-organisa ng welgang bayan. Gayunman, bukas pa rin daw ang ilang transport group na idaan ito sa maayos na usapan. Ang pinag-usapan, humingi ng dialogo sa ating presidente para malaman niya yung totoong nangyayari sa baba, no? Kung which programs are working and which ones are not working. Pansamantala namang makakahinga ng maluwag ang mga gumagamit ng LPG matapos magbaba ng presyo ang 6 na independent refillers ngayong araw. Piso kada kilo o 11 piso kada regular na tangke ang bawas presyo ng Regasco Group. Dahil daw ito sa pagbaba ng contract price ng LPG sa world market. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Samantala, sinimulan na ng Skyway ang pagbibigay ng diskwento sa mga dumaraan sa Skyway na iya exit bilang pangkonsuelo sa mga motorista. Isa kasi ang exit na ito sa magiging alternatibong daanan. Oras na isara po ang Sales Bridge sa buwan ng Abril. Darito ang report. Nagsimula na ang preliminary construction ng isang poste ng Sales Bridge bagamat bukas pa rin naman sa ngayon ang magkabilang lane ng tulay. Gayunman, tuluyan na raw itong hindi madadaanan simula Sabado de Gloria, kaya asahang bibigat daw ang daloy ng trapiko roon sa mga susunod na buwan.
Kaya inihahanda na bilang alternatibong daanan ng Skyway na exit na nasa ibabaw ng inaayos na tulay. Bagamat kailangan ng magbayad ng toll para sa exit na ito, ang mga dating dumadaan sa tulay, tila pa konsuelo sa mga gagasto sa motorista ang diskwento sa toll na sinimulang ipatupad ngayong araw. Mula 35 piso, 20 piso na lang ang singil sa Class 1 vehicles gaya ng kotse at van. 40 piso naman sa halip na 70 piso ang toll sa Class 2 vehicles tulad ng light truck at bus. Mga motorista natin na naiipit doon sa traffic, mabigyan ng opportunity na makagamit na lang na alternate route itong Skyway at hindi naman masyadong mabigat para sa kanila. Sa Skyway na exit lang ipatutupad ang diskwento. Regular rate pa rin ang singil sa ibang exit ng Skyway. 3 buwan ang itatagal ng bawas singil pero ayon sa pamunuan ng Skyway, maaari pa itong palawigin kung hindi matapos agad ang pag-aayos ng Salis Bridge. Ikinatuwa naman ng mga motorista ang pinababang toll fee. Pabor sa amin, pati sa pasahero. Kasi sa ilalim, sobrang traffic na ho. From 35 to 20, okay na yun. Araw-araw kasi, minsan 4 na bis ka mabalik dito. Siyempre nakabawas ng 15 pesos, di ba? Malaking bagay na yun. Para sa saksi, Lia Manyalak del Castillo nag-uulat. Takaw aksidente. Yan naman po ang tingin ng ilang motorista sa mga island separator na sinimulan ng ilagay sa Commonwealth Avenue para ihiwalay ang mga motorcycle lane sa yellow at private lane. Saksi si Steve Dailisan. Mga aksidente ang dahilan kung bakit tinanggal ng MMDA ang mga yellow separator na dati humaharang sa pagitan ng bus at private lane sa EDSA. Pero nagbabalik ang mga harang sa pagkakataong ito sa Commonwealth Avenue para naman ihiwalay ang motorcycle lane sa yellow lane para sa bus at jeep, gayon din sa mga private lane. Isang talampakan ng taas ng bagong separator at may lapad na 8 pulgada. 1 foot ang inilagay namin para hindi siya talunin ng mga bus, mga utilities na kung medyo mas mababa yan, pwede nilang gawing, pwede silang tumawid. Iwas gitgitan ng mga bus at motorsiklo ang layo ng separator na inilalagay na mula Philcoa hanggang Tandang Sora. Gagastusan ng 40 milyong piso na kukunin sa pondo ng MMDA Road Board. Pero paniwala ng isang grupo ng mga motorcycle rider, may dahilan daw kung bakit bukas dapat ang mga kalsada at mga pinturadong linya lang ang nagsisilbing gabay ng mga motorista. Dapat daw maghigpit na lang sa mga pasaway. Animoy koral din ang turing dito ng ilang kong nakausap na tsuper ng jeep at AUV. Babagal ang kanilang takbo kaya aksaya raw ito sa gas bukod pa sa delikado. Bagal talaga yun kasi may ipon kami doon sa may sulok eh. Hindi na kami makakapunta rito. Delikado pa yun pag hindi napansin ng iba, didisgrasya pa. Kaka-aksidente po yun. Dahil yung mga barrier rin, minsan kasi nalilito yung iba dyan, lalo sa gabi. Merong overtaking lane tayo eh. So kung ayaw nilang huminto doon sa mga sakay at saka babaan nung bus at saka jeep, pwede silang mag-overtake. So tingin ko hindi magiging dahilan to para bumagal ang takbo nila. Ginagawa lang to para mabawasan ang aksidente. Bukod sa signages at reflectorized paint, lalagyan din daw nitong tinatawag na bollard, yung ibabaw ng concrete separator para aksidente man na ito'y marampahan ng mga sasakyan. Pag tinamaan, babalik lang. Mas minimal daw ang impact ng disgrasya. Siniguro ng MMDA at DPWH na lalagyan ng sapat na karatulang separator para di lumampas o magpaikot-ikot ang mga pampribadong motoristang papunta sa mga establishmento. Ako si Steve Dailisan, ang inyong saksi.